Sa tingin ko, kailangan nating itutuloy-tuloy din yung ginagawang Nepo baby, yung mga issues about Nepo babies. Kasi in all honesty, ako umalis ako sa gobyerno. Why? I also explained this one when I attended your live sa TikTok. Why did I go out of the government service? Kasi sabi ko nga sa iyo, Miss Joey, ayokong dumating yung panahon na maririnig ng anak ko na hindi maganda yung trabaho ng mga taga-gobyerno. Kasi it will contradict to my teachings. Tinuturuan kong maging mabuti yung anak ko. And ayaw kong dumating yung point na maririnig niya sa ibang tao na yung mga taga-gobyerno ganito, ganyan. So, hindi ko na hinintay yung point na marinig or makarinig yung anak ko ng ganyang salita because I know it will affect him. Right? So, I think we should continue that kasi ang kabataan naman ng mga anak natin ng weakness sa mga magulang eh. Kung sobrang kapal na nung pagmumukha ng mga politiko nilang mga magulang o yung mga politiko nilang nasa gobyerno, sa tingin ko eventually, pag yung anak na nila maapektuhan, definitely. Kahit na sabihin natin nasa abroad pa yan, alam mo yung kung talagang kakalat yung mga pagmumukha nila sa abroad, even their friends abroad will, you know, pwede silang ibuli. So, I think that's effective. We should continue that. We should continue that. Kasi sa tingin ko, wala nang pag-asa yung kakapalan ng mga politicians dyan eh. Wala na talaga. And lang ako nararamdaman yung di ba nanawagan yung lawyer ni Diskaya na please spare the children. Exactly. So parang, sympathetic ako usually sa mga ganyan, pero wala talaga akong maramdaman. Alam mo, ayoko yung yung nabubuli yung mga bata, pero yung sa mga anak ng politiko na to, saka ng mga contractor na to, wala akong makapang simpatsya. Yung parang sa akin, parang buti nga, deserve niyo yan. Ganun yung dating sa akin, promise. And I feel bad. Pero hindi, deserve niyo pa rin yan. Ginajustify ko talaga. To be honest, with what happened to the Senate hearing, actually sa tingin ko, it's another parabang yung palabas na naman, which is happening over and over and over again, and eventually mawawala. We should not stop. We should not stop. Kasi sabi ko nga, kung talagang interesado itong mga politicians, huwag kayong maging politiko this time. So, along with your investigation, you should do something para masingil itong mga contractors na to. Kasi, Ms. Joey, maniwala ka, pag ito siningil mo ng mga warranty, for instance, maraming contractors dyan ang kakanta. Ipitin yung ipit na ipit dapat, yung ipit na ipit, yung talagang... Yes, yung ipit na ipit talaga, Ms. Joey. Kasi imagine that kung halimbawa in 1 billion, pagagasusili mo ng, alam mo yun, sisingilin mo sila ng 30% talaga as warranty. Malaking bagay yun sa kanila. Talagang kakanta yung iba dyan. And ako nakikiusap ako sa mga contractors, pagkakataon na natin ito para ilagay sa tama ang sistema. Para ilagay sa malinis yung mga negosyo na pinapasukan natin. Nagagamit lang tayo. Nakikita na natin kung paano tayo nilalaglag nito mga politiko na to, na kung tutuusin sila yung mas nakikinabang sa atin. May kaibigan ako mga contractors din, pero hindi sila sa gobyerno. Sa corporate, sa mundong ginagalawan ko. Tuwan-tuwa sila ngayon. Yung mga kakilala ko, parang putang ina, para kami nakaganti sa mga lintik na yan. Ganon din dati. Really? Kasi parang grabe para kaming mga alipin, parang pinapalamon mo na, sila na yung nanghihingi, pero sila pa yung sinasamba namin. Ang isa pang gusto kong i-point out, dito kasi sa abroad, pag ikaw na-disgrasya dahil may mali sa ginawa ng mga taga-gobyerno, halimbawa kalsada, may potholes, tapos hindi ni-repair agad at na-disgrasya ka, you can sue government. So ayan, those people na nagkaroon ng mga kapamilya na namatay dahil sa baha, demandahin yung gobyerno. Alam mo yon, dapat nagkakaroon ng ganyang klaseng precedents. Tingnan natin kung paano i-accommodate ng korte natin yung mga ganung klaseng kaso. Kasi ever since, wala pa akong narinig dyan eh, na halimbawa isang motorista namatay kasi walang safety sign. Yeah, I think yan yung mga dapat na pina-project ng mga legal aid eh. Yes, exactly. Yung mga group of lawyers, di ba? Why don't you try? Lipunin nyo yung mga biktima ng mga ganyang sakuna na talagang malinaw because of flood, na may maraming namatay because of failure ng mga flood control projects. Alam mo yon, sana may mga ganung klaseng grupo ng mga lawyers na mag-represent sa mga biktima. Yes. Diba? Mga yan mga policy shaping lawsuits yan advocacy sa part ng mga, kasi ang lawyers are advocates Sabi ni Mikay, dito nga may citizen na nilosot ang gobyerno dahil sa magaspang na kalsada, madaling napudpud ang gulong ng sasakyan, nabayaran siya.
That's actually true abroad. Yung mga lawyers din kasi ngayon, kasi sila nag-abogado kasi magpapayaman talaga sila. Yun yung masaklap. Kung sabik na sabik silang halugugin ang mga biktima di umano ng war on drugs na 2025 na hindi pa rin nila malaman, eto biktima ng corruption ng blood control projects, bakla, this is like giveaway, di ba? Hindi na namin kailangan so dapat merong war on corruption, 1 trillion corruption. Pero nga, ang masasabi ko nga lang, di ba, na nakatakas na, umalis na, kayo imagine, umalis na yung mga dapat lipulin. Siyempre, binigyan na ng warning eh. Oo. Binalis. Oo. August 11, nag-announce ka na. Diba? Ito ang mga flood control kinembular, at may ghost project kinembular. Is it a pasabog or is it a warning to, diba? Di ba sinabi ko nga di ba sinabi ko na nga na this is nagkakaunsihan yung mga yan. Narinig mo yung ayaw tanggapin ng Congress yung budget. Gustong isali Budget ng 2026. 2026, na kung gagawin niya, i-delay, tapos ang i-approve na lang yung budget 2025, edi tibak-tibak pa rin natin. Happy pa rin tayo. Happy pa rin tayo. Diba? Na parang walang talo. Mamili na lang sila kung ilang bilyon ang gusto nila ng Congress. Is it the billions added in the 2023 budget, 2024 budget, or 2025 budget? Siyempre, hindi naman sila mag-go backwards nung panahon ni Digong dahil maliit lang yun. So, mamimili lang sila dyan. Choose your own adventure, mga friends. Kaya, sarswela lang itong lahat na balik-balik, hindi ko i-approve ang budget, kung ayaw ko. Hindi na pinag-choose ang budget, hindi ba pa rin? Alam mo yun? So, for me, it's all you judge sarswela and nagkakonsehan na, sinabi ko na yan, di ba? May sinabi na nga ako dati na, well, hindi sa Congress, kundi sa mga, alam mo sa barangay natin, Joey, yung mga tanong na nagkabigayan sa barangay namin. Eh, syempre, blind test, no? Eh, nagkatanungan. Eh, bakit si ganito? Si Major Tano Duan, ganito ang binigay, bakit sa amin ganito? So, feeling ko yan, nagkaingitan yan. Kita mo, bakit pili-pili lang yung mga contractors? Siyempre, ang target nila si Saldico, kasi baka naman kung si Saldico, tumodo. Tapos, hindi nakapag-remit. Correct! Actually, yun nga yan eh. Yun nga yung sabi doon sa kaparangan. Yung parang, na-shock na lang sila, bakit mas marami pang ba't mas marami pang nakaproto? Hindi nakapag-remit. Sabi, ay, bakit wala kami share Sean? Bakit kuminto sa'yo ang Bakit kuminto sa'yo ang baso? Ano to? Tapos, hindi ko talaga yan talaga. Is isang malaking factor kung bakit ito naging issue. Bigla. Although, ginawa na natin itong issue last year pa. Habang lahat ay busy kay Mary Grace Piatos, ang issue na natin nun, flood control projects. Remember? Diba? Kaya nga natanggal Kaya nga natanggal yung For the Motherland. Kaya, sabi ko, bakit ngayon kayo ako nga, diba? Kasi nga, ine-expose ko na yung lahat, yung mga contractors, ganyan, lalo na yung, eme lang ng tingo party list, biglang, ay, ikaw na ang CEO ng bigla. So, ang eksena ng buhay, mas malala ito sa mangyari kay Janet Apoles. Si Janet Apoles, siya lang nakulong. Although, parang, ano ito, conspiracy of one? Pero, ngayon, mas malala kasi, hindi ka binigyan ng option. Umalis ka na lang, magbigay ka na lang, tapos paaalisin ka na lang namin. Diba? Mas kapalipaniwala kaysa yung, nagkasakit. Kita mo, sino ngayon yung inaatake ng kakampings sa mga conductors?
Ito kasi yung friend na, puta kayo tinolerate na namin yung corruption ninyo, basta matanggal lang natin sa buhay natin itong si Inday Sara. Oo. Bakla na sila. Syempre, ang ating mga, kaibigan, mga pinks, di ba? Mga ugali mo nakaka-spinks. Ang ating mga kaibigan pinks ng mga ugali nakaka-spinks. Nagkaroon ng reckoning. At puta kayo pagkatapos namin lunukin nilunok namin ang lahat. Tapos walang deliverables. Ayaw na mga pinks yan. So ngayon, syempre ayaw ng mga pinks at ayaw din ng mafia. So, ngayon, syempre, nagkasisihan. Bakit nagkaganito ang nangyari sa impeachment ni Sara? Yaan ang malaking tanong ng lahat. Syempre, kung ikaw, ajit ka, 3 years mong tinatrabaho yan. Todo bigay kayo. Okay, splurge! Diba? Aminin ninyo, splurge. Walang pakialam ang mga kakampings na todo ang splurge, ang budget. Anong issue nila? Si Mary Grace Piatos. So, for 3 years, noon sila nakatutok, habang yung mga may tactical alliance sila nangangamkam. Don't tell me na yung mga leaders ng mga sphinx hindi alam ang pagkama na nangyayari just to get Sara out. Dahil I will be disappointed that you are that dumb if you don't do that. Tahimik sila. Ngayon, biglang, hindi kayo nakapag-deliver. Sandali. Ano-ano na tayo? Talo-talo na tayo. Tabla-tabla na. Oo. Tabla-tabla na. Pag hindi sila nagtabla, maapektuhan sila kasi nga, puputok at puputok yan. Wala namang kahit gaano mo yung katakot-takpan, pangangamay pa rin. Syempre, para ma-distance namin yung sarili nila, bigla nang nakipag-. Kailangan nilang maggalit-galitan. Kailangan na nilang oras na para maggalit-galitan. Diba? Oras na para maggalit-galitan and more than asan na si Mary Grace Piatos? Di ba hindi nawala? Hindi ba ang para sa mga sphinx, ang pinakamalaking problema ng corruption ay si Sara? Yan ang sabi nila, di ba? Yan ang sabi ng mga sphinx. Kaya doon, ajit na sila. Gusto na nila mag-revolusyon, mag-end sa revolusyon para matanggal ang vice president. Ganun sila. Can you imagine? Asan na yung galit-galitan portion na yun? Bakit biglang hindi ka na magagalit-galit? Bakit biglang iba na yung na-channel yung galit-galitan? Hindi mo masasabi si Sara may pakanan ito. Dahil bakla, early pa lang ng 2022, di ba din naman sinabi niya, dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas, si Saldico at si Martin Romualdez. Ngayon, yung mga sphinx, ang binabaragol, si Saldico. So baka si Saldico ang napiling ng pulo ng inampalan para gawing alay. Bakit hindi nila basambit ang pangalan MR? Dahil ba funded pa sila ni MR? Di ba sino nga yung flip topper ba yung lumabas? Sabi niya, kung ako'y namatay, Romualdez. Sino yung mga binanggit niya doon na mga kasama? Rendon. Sila Makagago. Si Nico. Magpakalaki ng taon, iting nagulat na lang tayong lahat na bakit ako mag-flip topper ay tinitira ko. Di ba lahat yan sila? Alam na. So, ngayon, bakit si Martin is the person that cannot be named? Why is he so not visible in what needs visibility? Why is so virgin right now? No, walang gumagalaw. Alam mo, gusto ko lang sabihin sa mga kiddie meal, ng mga campaigns, yung mga bagong sibo pa lang sa mundo. Kaka-18 nyo pa lang. So, ano ba kayo nito ng panahon na to? Mga bakla, naglalaro pa lang kayo ng Chinese garter nito. Yung iba sa inyo, swimming pa lang ng tatay nyo. Yan si Martin Romualdez. Imbier na dyan ang akbayan. Mga yellows ng panahon ni Gloria. Miinim nyo, hindi ba naalala? Bakit? Di ba naloka sila kasi nga nakalim yung issue dati ni Gloria kumain sa mahal na restaurant sa US. Tapos ang nagbayad dun sa resort. Ang nagbayad ay si Martin Romualdez. At na-imbier na ang mga campaigns doon. Parang pinaano na nila si Martin Romualdez. Bakit? Di ba galing sa Emil daw ang kanilang kaperahan. Yun ang panahon na yun. Bakit ngayon? Nag-iba na ang panahon.
tanongin niyo mga sarili niyo, mga shits. Hindi ba? Di ba tinatanong niyo, bakit kayo? Bakit nung panahon ng 2022, bakit si PBM? Ngayon, tatanungin namin bakit si Martin? Pareho lang naman yan. Correct. True. Pareho lang naman silang spawn ng mga taong galit ang mga yellows noon. Bakit ngayon biglang, bakit special na ngayon si MR? Ang lagay ba malaki ang lagay siya. May pera pa mukhang may pera pa. Ang laki kasi na insertion nila nung 2025 budget, di ba? Ang laki na insertion, di ba 12 billion yung insertion nila? Di ba naging 17 billion? No, it's 16 billion. Yung insertion nila sa HOR budget. I think yung sa Congress lang ha. Yung budget lang ng Congress. Okay, kailangan tayo eksaktong figures kasi baka ma-fact-check tayo. Okay, ang insertion ng 2023 budget ng Congress 2023, 12 billion 2023. 2024, 12 billion ulit. Sa 2025, yung year na to, 17 billion. So, ang system, mga friends, kaya tiba-tiba ang Congress. Kahit anong mangyari. Kasi for 3 years, nagkaroon na sila ng additional 41.83 billion. Sa budget pa lang nila yan, as Congress. That's 41.83 billion. Mga Bex ng taon.